Revelation chapter 12, verse 7, And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Verse 8, And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Verse 9, And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 12, Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Simula nang itinakwil ang diablo mula sa langit, kanyang ipinagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa Diyos sa pamamagitan ng pagsikap na sirain ang ginawang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Isinalaysay sa salita ng Panginoon kung ano ang kanyang ugali upang ating maintindihan din kung ano ang kanyang gagawin habang siya ay andito sa sanlibutan. At dahil alam niyang hindi posible na siya ay mananaig laban sa Diyos, kanyang pinagsisikapang linlangin ang mga tao upang ang kaligtasan na inalay ng Panginoon ay hindi natin maangkin. Sa libu-libong taon ay kanyang pinagsisikapang linlangin ang mga tao at ang kanyang mga pamamaraan, lalo na ngayon, ay mas nagiging hindi kapansin-pansin. Kaya't kung hindi natin alam ang kanyang mga ginagawa o gagawin sa pamamagitan ng mga aral na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga salita, ay hindi natin mamamalayang tayo ay naging biktima na pala ng kanyang mga bitag. Kaya ating balikan ang mga aral at babala ng Diyos sa atin nang sa gayon ay ating maihanda ang ating mga sarili at maiwasan ang mga ito upang hindi maging matagumpay ang diablo sa pagsira ng ating mga buhay. Mga minamahal na kapatid at kapwa tagasunod ni Kristo, ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos dito sa programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Tayong lahat ay humaharap sa isang tunggalian. Ngunit minsan, ang katotohanan ito ay hindi natin nabibigyan ng pansin at halaga. Maaring ito ay laban sa pamamagitan sa mga pangyayari dito sa sanlibutan, laban sa ating kapwa-tao, laban sa mga prinsipyo. Ngunit higit sa lahat ay ating pakikipaglaban sa ama ng kadiliman, ang pinagmulan ng kalituhan, ang diablo. Kaya walang ibang maaring magtulungan kung hindi tayo rin mismo na kinikilala ang diablo bilang isang kaaway. Marami ang kanyang mga pamamaraan upang mawala ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating mabuting pangunawa sa kalooban ng Panginoon. Isa sa pinakamabisan niyang pamamaraan ay ang paglinlang sa atin. Gusto ng diablo na siya ay sambahin. At yan ang naging dahilan kung bakit siya itinakwil mula sa langit. Ngunit alam natin na kung siya ay paparito sa atin at kanyang sasabihin na atin siyang sambahin, ay wala ni isang maniniwala sa kanya. Kaya napakaraming mga pamamaraan ang kanyang ginawa upang ating masunod ang kanyang mga pagnanais. Maaari ding ang lahat ng ating mga panahon ay ating mailaan sa iba't ibang mga bagay dahilan na tayo ay nawawalan ng panahon at pagkakataon na ating masunod at masamba ang Panginoon. Ito ang isa sa mga pamamaraan na kanyang paglinlang sa ating mga tao. Kagaya ng sinabi sa isang talata, But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ang kanyang panlilinlang noong panahon ng ating unang mga magulang ay isa sa mga halimbawa kung gaano ito katuso. Alam ni Eva na ipinagbawal ng Diyos maging ang paghawak lamang sa bunga, ngunit pinukaw niya ang pagnanais ng tao na malaman ang tama at mali at maging kagaya ng isang Diyos. Isang maikling salita lamang ang kanyang idinagdag sa utos ng Diyos upang ito ay baliktarin at naging napakalayo na ng kahulugan nito mula sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang katotohanan na kailangan nating unawain at tanggapin. Kaya sinabi sa salita ng Panginoon sa talata ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sana ay hindi tayo maging ignorante sa mga pamamaraan ng diablo upang tayo ay hindi niya malinin lang. Sapagkat hindi natin nabibigyan ng malaking halaga ang katotohanan ito. Hindi rin natin namamalayang tayo ay nagiging bihag na pala ng kanyang mga pamamaraan. Walang ibang nais ang diablo para sa atin, kundi ang pagnanais niyang hindi natin matanggap ang kaligtasan at tayo ay mananatiling nakabilanggo sa kasalanan. Kaya dinadala niya ang ating mga pag-iisip palayo sa mga bagay na magdadala sana sa atin doon sa kaligtasan.
Kagaya ng karanasan ni Kristo nang siya itinukso ng diablo, alam niya na kung si Kristo ay makakagawa ng kahit maliit na kasalanan, ay matatalo ang Diyos sa labanang ito at ang buong nilikha ng Diyos ay mapapahamak. Kaya lahat ng mga pamamaraan na maaring matukso ang tao ay kanyang ibinigay doon kay Kristo. Ngunit hindi nagtagumpay ang diablo. Sabi sa talata, "The prince of this world cometh, and doth nothing in me." Kaya ang karanasan ni Kristo ay pinaka-perpekto at kumpletong halimbawa na mapagkukunan natin ng aral kung ano ba ang mga pamamaraan ng diablo upang tayo ay matukso at malinlang. At dito rin natin makukuha ang halimbawa kung sa papaanong paraan natin dapat harapin ang mga tuksong ito upang hindi mananaig ang diablo sa ating individual na pamumuhay. Ang mga pangyayaring ito ay ating mababasa sa Matthew chapter 4, kaya ating iisa-isahin ang kanyang mga paraan sa paglinlang sa mga tao. Ating babasahin muna ang verse 3. "And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." Verse 4, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Isa ito sa pinakamabisang paraan sa paglinlang sa atin ng mga tao. Dadalhin niya tayo sa pag-iisip na ito ang pinakamalaking gawain at dito umiikot ang ating mga buhay. Ang pag-aalala sa kung meron ba tayong makakain. Sa ating nakaraang mga pag-aaral, ating binasa ang talata na nagsasabing, "All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled." Lahat ng ating mga temporal na pagsisikap ay dito umiikot sa paksang ito. Ngunit dahil sa alalahaning ito rin minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin nabibigyan ng mas malaking halaga at panahon ang para sana sa ating buhay na walang hanggan na sinabi sa pangako ng Diyos. Sa mga magulang o mga tao na pinapasan ang responsibilidad na ibigay ang pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay, mga anak, pamilya, ang ating pagsisikap na ibigay ang mga ito ay isang napakalaking bagay o gawain. Importante na atin itong magampanan. Ngunit huwag sana nating kakalimutan ang mas mabigat na ating gawain, ang pagbibigay sa ating mga mahal sa buhay ng pagkain na espiritual. At yan ay magsisimula sa ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pagtanggap at paghahanap sa mga salita ng Diyos. Naging pangkaraniwan na, lalo sa kapanahunan natin ngayon, na ang mga bata ay lumalaking walang sapat na gabay na natatanggap sapagkat ang mga magulang ay naging abala sa mga gawain at trabaho. Lumalaki ang mga bata na walang sapat na kaalaman patungkol sa moralidad, disiplina, pagmamahal sa kapwa, pagkakaroon ng awa sa ibang tao, na sana ito ang mas mahalaga na una nating maibigay o mapunan na kanilang pangangailangan. Hindi lang para sa mga bata, ngunit ganoon din sa atin na nasa tamang gulang na. Ano ba ang silbi ng kasaganahan ng ating mga temporal na pag-aari kung wala namang kapayapaan sa ating mga puso't isipan? Kung hindi naman tayo marunong magpakita ng totoong pagmamahal sa ating kapwa? At higit sa lahat, ano ba ang silbi ng mga bagay na ating maaangkin kung wala namang Diyos sa ating mga buhay? Wala tayong kinikilalang Diyos na ating malalapitan upang magbigay sa atin ng kapahingahan at kasiguraduhan. Kaya kung ating ipagpatuloy ang talata na ating pinag-aralan, sinagot ni Kristo ang diablo na hindi mabubuhay ang tao sa pamamagitan lamang ng tinapay, ngunit sa salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ganito katuso ang kanyang mga pamamaraan, na kung hindi natin alam kung papaano natin mabalanse ang ating mga gawain, maring ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan at magiging walang kabuluhan ang lahat ng ating mga pagsisikap. Ngunit kagaya ng naranasan ni Kristo, sa pagharap niya sa mga tuksong ito ay kanyang ginamit kung ano ang sinabi sa kasulatan, na sana ay maging halimbawa din para sa atin. Kagaya ng sinabi sa talata, Psalms 119 verse 9 hanggang verse 11. "Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." Ang diablo ay isang napakamakapangyarihan at maalam na kaaway. At kung sa ating mga sariling pagsisikap lamang ay hindi natin kayang mapagtagumpayan ang kanyang mga tuksong ibinibigay sa atin. Kaya sabi sa talata na ating binasa, kung ating tinatanggap ang mga salita ng Panginoon, ito ang magiging panangga natin laban sa kanyang mga atake.
Ito ang magbibigay ng kaalaman sa atin kung ano ang dapat na ating gawin sa panahon ng pagsubok, ang magbibigay sa atin ng pag-asa na sa labanang ito ay hindi tayo nag-iisa dahil ang tulong ng Diyos ay kanyang ipinangakong ating matatanggap. Maraming mga pamamaraan pa ang panlinlang ng Diablo sa atin, kaya sana ating maramdaman kung gaano ito kaimportante na ating maihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-alam natin sa kanyang mga ginagawa at kung ano ang dapat na ating gawin upang ating matanggap ang tagumpay. Ephesians chapter 6, sisimulan natin sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ito ang tunggalian na dapat nating bigyan ng pansin, dahil hindi ito laban sa laman at dugo, ngunit laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahalan ng kadiliman, at sa espiritual na kapangyarihan, kaya sabi sa salita ng Diyos na ating isuot ang kanyang buong kalasag upang tayo ay makatayo sa lahat ng panahon na tayo ay susubukang sirain ng ating kaaway. Ito ay tumutukoy sa kanyang katotohanan, katuwiran, ebanghelyo ng kapayapaan, ating pananampalataya at higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Sa ganitong pamamaraan lamang tayo ay maaring matagumpay laban sa kanyang mga pagsikap na tayo ay masira at hindi natin matanggap ang kaligtasan. Kaya sana ang mga talata na ating binasa at pinag-aralan ay ating mabigyan ng malaking halaga upang hindi lang tayo ang makabenepisyo ngunit pati na rin ang mga taong nakapalibot sa atin sa pamamagitan din ng pagbibigay natin ng mabuting impluensya at sa ating pagtuturo sa kanila kung anong mga bagay ang kinakailangan nating bigyan ng pansin. Sa pagbubukas natin ng panibagong pag-aral sa pagkakataong ito, maraming mga paraan pa ng Diablo ang ating uunawain upang tayo rin ay maging handa at ating malaman kung anong mga bagay ang kinakailangan nating bantayan para hindi tayo maging isa sa mga biktima ng kaaway. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pag-aaral ngayon at kayo ay patuloy naming inaanyayahan na sumubaybay para sa susunod pa na pagkakataon. Ating pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang dasal. Tayo ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos na may-ari ng aming mga buhay, aming binabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan na iyong ipinagkaloob sa amin, mga taong nagsisikap na malaman kung ano ang daan na iyong ibinigay sa amin upang aming matanggap ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa salita, mga pagpapala, lalong-lalo sa lahat, Panginoon, ang iyong ibinigay sa amin na mga paalala kung ano ang kinakailangan naming bantayan upang ang Diablo ay hindi maging matagumpay sa pagsisikap niyang sirain ang iyong ibinigay na alay upang aming matanggap ang kaligtasan. Naway iyong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang aming mga mahal na tagapakinig, na ang mga talata at ang mga salita na iyong ibinigay sa amin ay aming maisabuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay dito sa libutan. Maraming salamat na ang lahat ng aming mga hiling at dalangin ay iyong pakikinggan at sa mga pangako na iyong ibinigay sa amin na lahat ng aming mga panalangin ay iyong ipagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinapasalamatan, kalakip ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaring mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makiligtaan ang ating pag-aaral sa susunod na pagkakataon. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.